Magandang araw kabarasa! Muli, ito ang inyong Teacher Bird, o mas kilala sa tawag na Payasong Guro. Tulad ng isang payaso na nagdadala ng mahika at saya, ganoon rin dapat nating makilala at pasukin ang makulay na mundo ng pagbasa. At sa videong ito, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang nangyayari sa ating programa kapag tinatawag natin ang gawaing weekend reading session. Sa totoo lang, every Sunday lang ito nangyayari. Pero dahil bakasyon, ginawa natin itong thrice a week. At syempre, kapag may pasok na, ibabalik natin ito every Sunday. Isa lamang ito sa mga gawaing pagbasa ng kabarasa na tinutulungan natin ang mga bata sa ilang mga teknikal at ilang mga kinakailangan nilang matutuhan sa unang hakbang sa pagbasa. Ayan, so kung makikita nyo, ito yung pang-araw-araw o pang-araw-araw naming routine bago kami magsimula sa aming reading session. So nagsimula kami syempre sa panalangin na dapat malaman ng mga batang ito na lahat ng ginagawa namin dito sa kabarasa o ano man ang ginagawa namin sa buhay ay dahil sa dakilang ngalan niya. At syempre, yun yung pangalawa ay yung Makabayan Song na kung saan inaawit nila yung Ako'y Isang Pinoy. Ako'y isang Pinoy. Ayan. So, sa puntong naman ito, kung nakikita nyo, sumasayaw at kumakanta yung mga bata. So, dito, pagkatapos namin ng prayer at Makabayan Song, pinapaawit at sayaw ko sila. So, ito rin yung isang kanta at sayaw na nakita ko sa YouTube 3 years ago na talagang tuwang-tuwa ako kasi it's like a joyful and fun way of singing at the same time praising our dear Lord God Jesus Christ. Ayan. Napakaganda ng mga kantang ito na nandito nakasave sa aking laptop at pinapasayaw at pinapakanta ko talaga sa lahat ng nagiging estudyante ko, lalong-lalo na dito sa kabarasa. Ayan. So, ito yung parang consider ko as the energizer na rin kaysa magpatugtog ako ng mga upbeat sound. Ito na kasi may with a purpose, diba? Kumakanta na sila, sumasayaw na sila, at the same time, pinupuri pa namin ang Panginoong Jesucristo. So, yan. Ito yan si JC. Siya yung aming visitor or ika nga, mas kilala na sa tawag na saling pusa. Okay, tatlo yan sila or apat. So, ito yung isa sa sinasabi ko na maganda na na-expose na yung mga bata sa ganitong mga gawain. Hindi lang, lalong-lalo na ngayong bakasyon na talagang puro laro talaga sila. So at the same time, kahit bakasyon, dahil sa programang ito or ang kabarasa, nagkakaroon sila ng time para ma-expose or magkaroon ng karanasan sa pagkatuto o sa mga gawaing pagbasa. Lalong-lalo na dito sa kabarasa, we are advocating a fun and joyful way of learning how to read. Ayan. Ito sa puntong ito, itinuro ko sa kanila yung bago naman na kanta. Kaya lahat sila nakaharap na sa TV. Kanina nakaharap sila sa bawat, yung batch 1, sa batch 2, sa mga munting guro ko. Dahil yun yung ilan na sa mga naituro ko sa kanilang kanta. Ito naman yung bago. Kaya lahat sila ay nakaharap sa television. Ayan. Yung TV pala na ginagamit namin dito ay yung lumang TV ko sa bahay na grabe ang tulong sa mga batang ito. Ayan. At ito naman, yung pagkatapos noon na pagsayaw at pagkanta, ito yung pag-recall ng mga tunog ng letra. Ayan. At syempre, di mawawala yung aming affirmation. I am strong, I am smart, I am kind, and I've got a great big heart. With an open mind, syempre. Paulit-ulit ko itong pinaparecite sa kanila kasi dapat positive lagi yung bata. Alam nila dapat na matalino sila, alam nila dapat na mabait sila, alam dapat nila na malakas sila, may puso sila para sa kapwa nila at marami pang iba. Ayan. So, syempre, hindi nawawala dyan yung pagbibigay natin ng kwento
sa ating mga batang kabarasa. Dahil naniniwala talaga ako na sa pamamagitan ng malikha or masining na pagkukwento or tulad ito ng storytelling, mas lalo pa natin napapalaki at napapasaya yung mundo ng pagbasa. Diba? Kaya nga lagi ko sinasabi, makulay, puno ng saya, puno ng mahika, dahil yan talaga ang pagbasa. Ayan, kung makikita nyo talaga, talagang seryoso ang mga bata pag si Teacher Bert na ang nagbabasa at bigla na lang tatawa, bigla na lang magkukulitan, dahil nga dapat pag nagbabasa tayo ng kwento sa ating mga bata, kailangan parang ipinapasok natin sila doon sa mundo ng kwento, kung anong uri ng mundo ang mayroon yung kwento, sino-sino yung mga karakter na nandoon. Kaya dapat na internalize yun ng taong nagbabasa ng kwento sa mga bata para makasabay yung bata at para ma-imagine nila na para talagang nandoon sila at kasama nila yung mga karakter sa kwento. Ayan. So, isa rin ang pagkukwento sa nagbibigay ng pagkakataon na maisip ng mga bata kung gaano kahalaga ang pagbabasa ng iba't ibang kwento. Dahil sa alam naman natin na sa pagbabasa, maraming nangyayari. Sabi nga, reading takes you in so many places. It can also give you new friends and experience new things. So, ganyan yung pananaw ko sa gawain ito ng pagbasa. At syempre, pagkatapos ng kwento, reading activity na, this time, mayroon kaming art activity. Yan, na kung saan nakatuon sa tema ng pangangalaga ng ating kalikasan or ng ating mundo. So, kailangan malaman nila na napakahalaga na pangalagaan natin ang kalikasan. So, kung makikita nyo, napakalawak ng nagiging sakop ng reading activity namin. Hindi lang literally na natuturuan natin sila kung paano ang pagbasa, kundi sa marami pang iba.